Hello, sound. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Sabihin sa katabi, God bless you. Let's bless everyone. Tayo ay talagang pagpapalain ng Diyos sa umagang ito dahil ang bawat isa ay inuna ang kaharian ng Diyos. Di ba? Anong pangako ng Panginoon kapag inuna ang kanyang kaharian? Ano daw? At ang pawang lahat ay idadagdag sa inyo. So expect a blessing. Di ba? May blessing ang Lord sa pag-una sa kanyang kalooban. Purihan Diyos. Good morning, everyone. Let's welcome our month of July for a brand new sermon series. Please read. Sweet like honey, the promises of God. Sing tamis daw ng pulot, pero sabi sa Biblia, higit pa sa tamis ng pulot ang mga pangako ng Diyos. Tayo po'y saglit na manalangin. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito ng pagsamba. Isa pong muling napakahalagang araw na kami, Panginoon, ay nakadako sa bahay-sambahan upang, Ama, ikay aming makatagpo, masamba, mapasalamatan sa iyong katapatan sa isang singkad na linggong nakalipas. Ama, salamat. Bawat sa ay may malakas nakatungo sa iglesia upang, Ama, ikaw ay sambahin at pasalamatan. Sa umagang ito, Panginoon, salamat sa mga papuri na way ito'y nakarating sa iyong dambana bilang isang masamang handog ng pagsamba. Baging, Panginoon, sa aming pag-upo, sa pakikinig na iyong mga salita. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga puso, ang aming mga kaluluwa. Palakasin mo kami at pagtibayin sa mga salitang aming maririnig. Itago mo yung abang alipin sa iyong likuran, Panginoong Jesus, ikaw may taas. Banal na Espiritu, kumilos ka sa aming kalagitnaan. Sa aming pakikinig, Panginoon, ang iyong mga salita ay magbibigay sa amin ng pag-asa, kalakasan at kapahingahan. Ama, aming sinasamo ang mga nalabing oras ng pakikinig sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, amen. Palakpakan natin ang Lord. Thank you, Jesus. So our theme for today is a sweet like honey sermon theme. Kung nabasa niyo po ating sermon teaser for the whole month of July, worship services, prayer meeting, gawain ng kalalakihan, kabataan, young pro at nabaging na mga bata. Ang ating pong tema ay ating tutukan about the promises of God, mga pangako ng Panginoon. Sino po dito ang mga pinangakuan? Mga pinangakuan pero hindi natupad. Diba? Pero dito, pag-aaral natin yung mga pangako ng Panginoon. Ang ating main verse for the month of July is Psalm 119 verse 103. Let's read. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Diba? Yun daw ang sabi daw ng Panginoon, yung salita daw ng Diyos. Sabi ng awit, na ang salita daw ng Diyos ay matamis pa sa pulot. Sino po mahilig uminom ng pulot? Diba? Yung honey. Paano malamang original ang honey? Di ba? Alam ko kapag medyo clear, medyo peke yon. Ang honey talaga nabibili yung dark color, taka sobra talagang tamis niya. Di ba? Masarap ang honey. Sino po dito mahilig sa honey? Didilute mo yan sa tea. Di ba? Maraming pakinabang ang honey. Honey was one of the sweetest substance known in the ancient world. Hanggang noon ng panahon pa. Ang pulot ay kilala na yan, nagagamit na ito. Making it the perfect comparison. Kaya ginamit sa Biblia ng Psalm, ang honey, siya ang pinaka-perfect na description tungkol sa salita ng Diyos. Honey, perfect honey. Yung kung gayon pa, ay gagaling pa sa mismong pulot. Sabi nga daw, lalo na pastor, kapag ang inilom mo honey ay direkta talaga sa pulot. Delikado naman yun, mamamaga mo ka. Huwag didirekta, di ba? Kung ayaw mangyari sa inyo. No? So, just as honey delights the taste, Scripture delights the soul. Kung paano daw yung honey, yung pulot, kapag tinikman mo siya, talagang ang tamis-tamis. The same way with the Word of God, yung salita daw ng Diyos, yan daw ay nagbibigay ng kaluguran at katamisan ng ating mga kaluluwa. Say amen. Ang Biblia, the Scripture is sweet in promises. Napakatamis na mga pangako ng Bible. And sweet in doctrines, napakatamis ng doktrina galing sa Biblia. At maging ang warning, paalala, rebuke mula sa Bible ay napakatamis din galing sa Panginoon. Sweet, even in its correction because they lead to life. Maging daw ang pagtutuwid, pagkukorek galing sa Biblia ay napakatamis niyan. Sweet correction from the Bible. We taste God's word when natitikman daw natin ang salita na Diyos when we understand it.
Naitikman mo ang pulot ng salita ng Diyos kapag iniintindi mo yung salita ng Diyos. Then, when you believe in it, bukod sa iniintindi mo, pinaniwalaan mo yung salita ng Diyos. Then, you meditate upon it. No, sinapuso mo, pinagbulay-bulayan mo yung salita niya, and the best, you taste the sweet of the Word of God, as sweet as honey, or more than honey, is if you apply it to your life. Kapag in-apply natin sa buhay natin salita ng Diyos, doon talaga natin malalasap, matitikman ang sarap at tamis ng salita ng Diyos. Say amen. The sweetness refers to the joy, yung katamisan daw, ay nag-refer sa joy, kagalakan, comfort, no? Comfort, yung pagbibigay ng kapanatagan, and peace, kapayapaan, that comes from knowing and obeying God's word. So malalaman daw natin ang katamisan ng salita ng Diyos kapag naramdam mo yung kagalakan, yung kapanatagan, kapayapaan dahil sa salita ng Diyos, sa pagsunod sa salita ng Diyos. So the comparison to honey recalls passages where God's revelation is described as sweet because it nourishes, it refreshes the soul. Yung salita ng Diyos ay nagbibigay siya ng katamisan at ng ating kaluluwa ay kanyang pinapatatag at nire-refresh. Do you know how many promises of the Lord in the Scripture? According to the scholars, there are estimated 7,487 promises of God written in the Bible. Ang dami palang pangako ng Panginoon. Grabe. Samantalang itong isang pangako lang, hindi pa natupad. But do you know that those 7,487 is a promise of the Lord, as sweet, better than honey? It can be happened, at sabi pag daw ang Diyos ay nangako, ito ay kanyang tinutupad. Naniniwala po ba kayo? And grabe. God promises to 7,487 promises. And promises not to be broken, but to be fulfilled. Pangakong hindi niya, tutuparin niya, hindi niya sasalain. Tayo magsimula. The promise of rest. Ang ating topic po ngayon, pangako ng kapahingahan. Sino rito pagod na pagod na? Pagod na sa buhay. Gusto nyo nang matapos na to? No? Pagod na. Na pagdating ng Meralco, paano tayo aataking sa puso? Di ba? Nakakapagod ng ipaglaban ng Pilipinas. Grabe, no? Nakakahiya ng maging Pilipino minsan, di ba? Parang ako'y nag-grieve sa Pilipinas. Para wala na tayong kakampi. Maging ang gobyerno, di tayo kayo ipaglaban. Pero, andyan ang Diyos natin na siya magbibigay sa atin ng kapahingahan. In a world filled with stress, punong-puno po ng stress ang mundo. Totoo ba? Sino po dito hindi na-stress? Ang galing mo, ha? Lahat tayo, talaga kasabagay ng araw-araw ang stress, di ba? So, anxiety, pagkatakot sa kinabukasan, endless demand, ang daming hinihingi ng mundo. People long for truths. Bawat tao naghahanap ng kapahingan. Jesus offers something that word cannot provide. Si Jesus, nangako siya ng kapahinga hindi kayang ibigay ng mundo. Not merely physical relaxation, di lang sa physical na relaxation, but deep spiritual rest for the soul. May pangakong Panginoon ng kapahingahan ng ating kaluluwa. Sa aking pag-research, there are main types of human tiredness that require rest. Meron pito. There's 7 tiredness na ating nararanasan na kailangan nating ipahinga. Okay? So number 1, syempre, number 1 talaga yung physical tiredness. Napapagod tayo, di po ba? Maging ang Panginoon, napagod ang Panginoon. So ang physical tiredness, ito ay from exercise, manual labor, illness, or lack of sleep. Kaya napapagod tayo ay, kung nag-exercise ka, talaga nakakapagod yun, no? Then manual labor sa mga ginagawa natin araw-araw. Sino dito ang trabaho na mahirap, nakakapagod? Nakakapagod yun. Then illness, kahit ang karamdaman, nagpapahina yan at nagkakaroon ng kapaguran. Or kulang sa tulog. Sleep deprivation. So physical tiredness from exercise, manual labor. So ang best dito ay kapag nakakaranas tayo ng kapaguran sa physical, ang best dito ay magpahinga. Mag-sleep. Sleep. Hydration, laging uminom ng tubig. Nutritious food, and gentle recovery. Magpa-recover. Lalo na yung sleep deprivation, yung kulang sa tulog. Diba? The sleep deprivation daw,
is a specific and very common cause of tiredness due to not getting enough or good quality sleep. Sino dito ang natulog, paggising, pagod na pagod? Meron ganon? Oh, meron daw sakit yun. So, magpa-check up na kayo. Kasi kaya tayo natutulog para paggising natin, relax. Pero kapag nagising ka na, parang pagod na pagod ka. Alam mo kung bakit ka pagod na pagod? Kasi tumatakbo ka sa aking isip. Humugot pa, no? So, the best rest when you are sleep deprived, ang pinaka doon ay consistent, sufficient sleep. From adults, need about 7 to 9 hours per night. 7 hanggang 9 na oras. Ako natutulog ako ng 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 hours. Kinulang ako ng isang oras. So, 7 to 9 hours para enough sleep. Kapag isang tao, ang tulog niya sa buong araw sa isang magdamag ay 2 oras, mukha ng kwago. Diba? So, kailangan natin ang pahinga sa ating. Pangalawa is mental tiredness. Napapagod ang isip. Lalo na, panentakbo ng isip mo. Diba? Ibang babae at lalaki sa mindset. Kami mga lalaki, pag gusto namin matulog, tutulog kami. Pero ang mga babae, tulog na yan, umiikot pang isip, mga bayarin, mga ganyan, di ba? Ang mga babae, aminin nyo, tulog na kayo, pero andahin nyo iniisip. Tapos yung asawa mo, naghihilik, sarap ng tulog dito, parang hindi na mo problema sa disconnection. Mental tiredness. It is from prolonged, yan daw, mental tiredness from prolonged concentration. Sobrang pag-iisip, nakakapagod po yan. Sobrang pag-aaral. Mga scholars, medyo pahipahinga naman, no? Pag-iisip, nakakapagod. And sobrang pagsusolusyon, problem solving, ano yan din, or decision making. Lalo yung mga desisyon, paano, isang linggo mong iniisip, paano dedesisyonan. Ay, grabe, sakit sa utak nun. Paano ang pahinga para kayo, pag nagkakaroon kayo ng mental tiredness? Take a break. Reduce screen time. Minsan yung Facebook, sobrang screen time, reduce nyo yan. Do a relaxing activity. Relax. Huwag masyadong mag-isip. Divert your minds from those, or get quality sleep. Ang pinakamaganda rin, kapag pagod ang utak mo, itulog mo yan. Okay. Pangatlo, emotional tiredness. Pagod na ang puso mo. Sawang-sawa at pagod ka ng magmahal. Ganun eh. No, yung emotional mo, lagi kang sinasaktan. Lagi kang nagbibigay, hindi ka naman tumatanggap. You're always giving, but you're not taking. Madamot ang kapwa mo. So, emotional tiredness. It is from stress, grief, relationship conflicts, lalo na kapag mayroong problema ang relasyon, nako, sakit sa emosyon yan. Di ba? May problema sa mag-asawa, problema sa pamilya, problema sa sino man, relationship complex. And caregiving, kahit yung pag-aalaga ng may sakit, ang hirap, emotional yan. And constant emotional demands. The best rest, if you have emotionally tired, talk to someone you trust. Kapag medyo emosyon ka na, hindi mo na alam, kumausap ka ng best friend mo, any mentor or pastor para mapagaan yung emosyon mo. Sa aking mga counseling sessions, most of the time, I listen. Hindi ako nagsasalita. No? Meron nga mga 3 session, siya lang ang nagsasalita. At the end of the session, yung emosyon niya, na-heal siya. Just listening. So, humanap na kayo mga kausap. Huwag yung sarilinin yan, okay? No, huwag yung kausapin nyo lang lagi unan nyo, yung kisame, yung butiki. Baka nasa Mandaluyong ka na after a month, di ba? So, talk to someone you trust. Journalizing. Sa mga tao naman hindi kaya kumausap na iba, gumagawa ng diary, nagsusulat sila. Or spend time to go in nature. Hanap ka ng, di ba, doon sa likod bahay nyo, doon sa may kanal doon, upo-upo ka lang doon. Hanap ka ng kalikasan. Dahil kalikasan, meron siyang healing. And or engage in calming activities. Hanap ka ng pagkakaabalahan mo na kalmado ka, na hindi ka na-stress. If you are emotionally drained or tired. Number 4, that's what we call social tiredness. Pagod na pagod ka from too much interaction. Ito karamihan nararamdaman ng mga artistang tulad ko. Joke lang.
yung ano, kaya may mga artistang nag-retire o kaya nagre-rest, because tired sila masyado, lagi maraming tao, no? Nakakapagod po yan, no? Lalo marami kang fans, no? So, too much interaction or meetings or crowds or social expectation, it gives tiredness. The best rest, if you are socially tired, spend quiet time alone or with a small circle of people who help you recharge. No, go for a small accountability group, the faith groups. Small people, small group. Okay, kahit ikaw lang, no? Kahit kasama yung aso mo, no? Just to para makapagpahinga ka mula sa maraming tao. Social tiredness yan. Meron pa isa, sensory tiredness. Ano sensory tiredness? From constant noise, bright lights, notification, or busy environment. Yung sensory, masyadong stress ka na sa, ang daming nagno-notify, cellphone ko, ganyan. Tapos masyadong maliwanag, kaya sarap matulog ng patay ilaw, o kaya konting dim light lang. Or busy environment, na nakaka-stress na ang paligid mo, abalang-abala. Ano yun? Sensory tiredness. Diba? The best rest is to go to somewhere, the quiet place, sementeryo. Dim the light, no? Patayin mo ilaw and take a break from devices. Take a break, huwag lagi naka-device. Okay? Number 6, itong uso sa mga vlogger. They are creative tired. Ito yung mga taong from continuous generating ideas, creating contents, or solving creative problems. Nakakapagod pa yan. Nangyari kay Sir Gavin. Sir Gavin, di ba? Nagising sa umagang, nanginginig siya, nakagano lang siya, no? Wala siyang, emotion, sensory, creative tiredness. Ibang araw-araw mag-iisip ng content. No? Alam nyo, yung mga yumayaman, worth nila yon, deserve nila kasi napakahirap pala gumawa ng content. Tsaka dapat everyday, may quota marami kang post para kumikita. Ano yung mga kumikita na, di ba? No wonder, may mga taong yumayaman talaga sa pagbablog. Vlog na tayo. Maranasan natin yan. Yan, creative content. Masyado kang maraming inisip, mga creativities. The best rest, if you are creatively tired, step away from the project. Wag muna ako magbablog ngayon. Seek new experience. Gusto ko naman iba naman. No? Seek new challenges and adventures. Or do something unrelated to creativity. Gumawa ka ng isang bagay na hindi related sa hindi gagana ang utak mo. Sabi nga sa inyo, every Monday, ayokong pagganahin ang utak ko. Yung devotion, pagganahin ko yung kaluluwa ko. Kasi laging study, sa work din, laging utak. Nakakapagod mag-isip. No? Hindi ka naman ganun katalino, di ba? So, yung creativity ko, naka-day off ako ng Monday. Kaya wag niyo akong kakausapin at chat-chat ng Monday. Sisin ko lang kayo. Hindi, joke lang. So, meaning, minsan ipahinga ang utak. Ang pinakapito, spiritual tiredness. Are you spiritually tired? Spiritual tiredness or existential tiredness is feeling empty. Yung mga taong ganito. Meron akong nakakausap talaga. Hindi ko alam kung anong gusto ko. Meron akong pinsan talaga, hindi ko pa siya madala sa Panginoon. Pero minsan nasama ko na siya sa ating OFW. Kilala na si Glenn. Yun talaga, emptiness siya. Lagi ko sasabi, sama ka sa church. Devoted Catholic. Pero sabi ko, alam mo yung wala sa'yo, kasi asawa niya, seaman, may pera siya. Wala siyang baby, pero wala siyang problema. Pero sabi, ba't kulang pinsan? Ito yung wala sa'yo. Sabi ko, sama ka sa church. Feeling emptiness, lacking purpose. Wala siyang, yung sabi, gising ako, wala akong purpose. Maganda kasi may purpose. Di ba? Tayo pa lang, generally as members of the church, ang purpose natin, this Sunday, mag-church na ako. Paano kung lumilipas sa bawat isang linggong wala kang pinupuntahan? Nakaschedule Sunday, ano kayang movie? O sa Sunday, di ba? Wag ganun magiging takbo ng buwan. Ngayon, we have a purpose. That you have a purpose that every Sunday you will go to the church to give thanks to the Lord who has been faithful to you for the entire week. So meron tayong purpose. Existential tiredness comes when the people feel empty, wala silang purpose sa buhay, and they are disconnected from their values or beliefs. The best rest for having spiritual tiredness is reflect, meditate, pray, have a time to see the nature of what God created for you. And then, or activities that reconnect you with what matters most. Mga bagay na i-reconnect ka sa mga pamilya mo, sa mga kaibigan, mga dating kaibigan, old friends, to meet them,
para alalahanin yung mga nakaraan. So it is the best to rest our tiredness in spiritually. So many people experience more than one type of tiredness. May mga taong higit pa dyan. Sa 7 yan, minsan guro 7. Nakakanasan niya. Kawa naman taong to. So tayo nakakalas emotional, you're tired, physical, you're tired mental. So for some people, someone working long hours, yung mga taong nagtatrabaho ng haba-haba, maybe physically, mentally, and emotionally exhausted. Lalo yung mga overwork. Kaya please don't be overworked. Kasi over fatigue mangyayari dyan, di ba? Over ang BP. No? Kapag anything over, it's make you over. Do you want to be over? Kasi bang matapos na? So, anything that is sobra ay masama. Ito para mag-introduce. Sa ating pagbasa, Matthew 11:28-30, Jesus extends an invitation. Isang paanyaya ng Panginoon and a promise, pangako ng Diyos. And a way of life that leads to lasting peace. Sa ating pong pagbasa sa kasulatan, ito po ay isang paanyaya, pangako, at paraan patungo sa buhay na nagbibigay ng walang hanggang kapayapaan. Ang setting is so, when Jesus Christ preached about this, is during his preaching at Gennesaret. Galilee. So, malapit sa Sea of Galilee. So, sa context po ng ating pagbasa, nung pinasinalita ng Lord yan, ay kausap niya ang miyembro ng kanyang iglesia. It is sa Galilee, sa kanyang bayan. So, dito, nangaral siya publicly. Just to give one of the promises of the Lord from 3,487 promises is that, 1,007 is that the promise of rest. Number 1, how to have the rest. Number 1, come to Jesus. Matthew 11:28. Come to me, all you who are all weary and burdened. Halika kayo, lumapit kayo sa mga taong napapagod, nabibigatan, at ano sabi ng Panginoon? What's the promise of the Lord? And I will give you rest. Papahingin kita. Jesus invites everyone who is weary from life's burden. Sa inyo mga pagod na at bigat na bigat. From guilt, konsensya, guiltness, and sin, kasalanan, and striving to come to Him, that invitation is open to all who are burdened, sa mga nabibigatan. Itong invitasyong ito ay para sa lahat, lalo sa mga napapagod na. Jesus is the source of true rest. Sa mga taong di malaman ng purpose, alam mong dahilan, ba't sila nabubuhay, nasa kanila lahat ng yaman sa mundo, ang kasikatan, ang kapangyarihan, bakit still they didn't see the purpose of their life at hindi nila masumpungan ang kapayapaan. Si Jesus ang katugunan. Rest begins by coming to Christ in faith. Nagsisimula ang pahinga sa paglapit sa Panginoon, sa pananampalataya. Ako lagi akong nabilif talaga kay Rendon Labrador, di ba? Grabing astig. Hanggang pag pinalo ko na siya eh. Kasi amazing, mayabang, ma-pride, palaaway na lalaki sa social media. And now, he encountered God. Talagang nabibless ako sa kanya. Kasi imagine, ngayon, meron siyang post kagabi. Bukas sa CCF, kasama niya isang vlogger na puro tattoo na kaibigan niya. Sabi, kasama ko siya at willing daw sumama. Di ba? Those sinful men na taong akala natin na hindi gagamitin ng Diyos, God is using him to draw people to Christ. Di ba? Yung mga taong astig na astig sa kanya, humahanga lalo. Ang galing naman na tayo to. Isang palaw, dati yung mga away niya, talagang kahit babae, pinapatulan niya. Lalo na si Vice Ganda. Pero, tingnan niyo ang ginawa ng Panginoon. Because He came to Christ. So, just as a tired traveler finds relief when reaching home. Di ba, pag kayo ay maghapong wala sa bahay, o kaya nag-travel kayo, nag-out of town, di ba yung, bagamat na-enjoy natin na out of town, pero pa uwi, yung pagod na pagod tayo. No? Pero nagkaroon tayo ng relaxation, na-recharge, pero pag uwi, ano gagawin natin? Pahinga. Kasi napagod ang katawan eh. Napagod ka kakalangoy, kakasayaw, sakiyan, di ba? So, tulad do yun, ng isang pagod na naglakbay, pagdating niya sa bahay, nakakaranas siya ng kapahingahan. The same with our soul, na tulad ng ating kaluluwa, nakakaranas tayo, nakakasubong tayo ng kapayapaan at kapahingahan kay Jesus kapag tayo ay umuwi sa Kanya, lumapit sa Panginoon. People, ito naman,
There are people of groups in the Bible whom Jesus specifically invited or told to come to Him. May mga tao sa Bible na sinabihan ng Lord, come. Come unto me, sabi ng Lord. Let's see, all the people. The little children, di ba? Ang mga bata, inanyayahan na, hayaan yung lumapit sa akin ng mga bata. Dahil sa kanila, ang naghahari ang kaharian ng Diyos. So, children are being invited by the Lord. Kaya kahit anong likot niyan, ako konting saway lang, pero hindi ako naiinis sa mga batang malilikot. Because they'll be the future leaders of the church. Chairman Brigson, Barry, Aaron, sila pa yung mga batang lumaki dito. And now they are our leaders. Aminin nyo, ang kukulit nyo ng mga bata pa kayo, no? Diba? So yung mga magulang, mo Edna, di kong Sonia, yung mga batang to na, di ba? So lucky sa church, di ba? So these children are being called by the Lord. Sa kanila, maghahari ang Panginoon. Next, the people, come and follow me. The rich young man. Kahit siya inanyayahan, mayaman to. Sabi, paano ba, Panginoon, ano bang gagawin ko para magmana ng kaharian mo? Sumunod ka sa akin. Come, samanta. Ibenta mo lahat ng iyong kayamanan. Yun ang conviction sa kanya. Maging ang mayayaman, maging ang mga corrupt people, corrupt officials, are being invited by the Lord to come to Him. Dati ang puso ko ay galit ako, pero ngayon panalangin ko ay makilala nila ang Panginoon. Para hindi na tayo manakawan ng mali-malitang pera. Next, Jesus Christ also invite the first disciples. When He said kay Simon Peter and John, come and follow me and I will make you fishers of men. Sa mga unang disipulo, nanawagan ng Panginoon. Sa babae sa balon, na kung saan sa kanyang pag-igip, nakikilala niya ang Panginoon, Samaritana. If anyone thirsts, let him come to me and drink. Nag-aanyahan ang Panginoon sa mga taong nauuhaw at naayahan niyang uminom sa kanyang tubig na nagbibigay buhay. Maybe Jesus Christ come to those who are the sinners. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Sa lahat ng taong masama, inaanyahan niya ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Then great crowds came to Him, bringing the lame, the blind, the crippled, and the mute, and many others, and laid them at His feet, and He healed them. Jesus Christ invited those who are sick. Pag may sakit ka, inaanya ka ng Panginoong lumapit sa Kanya at magpa-check up. In our verse today, God invited people who are weary and burdened. Sa mga napapagod na, nagkasawa na hirap na sa buhay, sabi niya, come to me at pagpapahingahan kita. The second point is learn from Jesus. If you come to Jesus, just want you to know, to be learned from Him, na para tayo matuto sa Kanya. 11:29 na Matthew, take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. So ang Panginoon daw, bukod sa nag-iimbita at nag-aanyayang lumapit sa Kanya, ang gusto niya mangyayari, matuto tayo sa Kanya. The word yoke, ito po yung nakalagay sa balikat ng mga baka. Di ba? Yoke yun yan. Yoke. The word yoke is ilalagay pa sa anin. Sabi na ito, take my yoke. For my yoke is easy. Ang akin daw pamatok ay magaan. Ibig sabihin mga kapatid, lahat tayo mayroong papasanin. Hindi necessarily wala kang papasanin. So, ang Christian living, ang Christian life is not a better process. No, may mga nagte-testify, mula na maging born again daw sila, tsaka sila naghirap, no, lalong tinetest sila. So, ang sabi ng Lord, take my yoke. Don't worry kasi yung yoke, yung pamatok na to, hindi siya sobrang bigat na hindi mo kakayanin. For my yoke is easy, ang sabi ng Panginoon. Dahil ang yoke, meaning, ang sabi dyan, rest is experienced through the relationship or of discipleship. Yung kapahingahan daw natin, mararanasan yan sa relasyon sa pamamagitan ng discipleship. Magpatulo ka. Magpahubog ka sa iyong mga manggagawa. Not merely a moment of relief. Taking Christ's yoke means submitting to His leadership. Yung pamatok daw, hindi na angahulugan niya na, paghirapan mo to. Kaya nga sabi ko sa kanya, ang paglilingkod sa Lord, hindi na kailangang sakripisyo at paghihirap. We can serve the Lord
na masaya tayo, hindi tayo nahihirapan nag-sacrifice. I've been in the church na talagang sakripisyo, kailangan pagkatapos service hanggang maghapon kami, kahit wala nang gutom na, hindi kailangan ganun. Hindi kailangan maging stressful ang paglilingkod sa Panginoon. Tama po ba? Ang sarap na maglingkod ng relax, ang sarap na maglingkod ng masaya, kasi meron kang struggles, di ba? Ang yoke ng Panginoon, meaning, ginagawa mo ang bagay ayon sa kanyang pangunguna. Leading the Lord in your life is taking the yoke. Kaya easy lang madali lang ang yoke ng Lord Basta sabi ng Panginoon, magpasakop ka lang sa aking pangunguna. Submit to His leadership. Jesus is gentle. Ano pangako ng what is the quality of Christ? Ang Panginoon daw ay gentle and humble, making Him the perfect teacher. As we learn from Jesus' way, our heart discover lasting peace. Habang kinikilala mo ang Panginoon, habang nagpapatuloy sa Panginoon, nakikita mo yung walang hanggang kapayapaang ipinigay ng Panginoon. How can we learn from Jesus? By reading and meditating God's Word. So paano makilala ang Panginoon? Magbasa ng Bible. Pag nilay-nilayan ang kanyang salita. Ang pagkatuto kay Jesus ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa Kanya, kundi sa pagsasabuhay ng Kanyang aral sa araw-araw. Bilang mga mananampalataya, tinatawag tayong maging mga alagad na susunod sa Kanyang halimbawa. Una, matuto tayo kay Jesus sa magitan ng pagbabasa at pagninilay ng salita ng Diyos. Sa Biblia, makikita natin ang Kanyang buhay, mga turo, at ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. Habang binabasa natin ito, mas nakikilala natin ang kanyang kalooban. Ikalawa, natututo tayo sa magitan ng panalangin. Ang panalangin ay hindi lamang paghiling sa ating mga pangangailangan, kundi pakikipag-usap din sa Panginoon. Kapag tayo mananalangin, natututo tayong magtiwala at makinig sa kanyang patnubay. Ikatlo, by obeying His commands. Ikatlo, matuto tayo sa magitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Sinabi ni Jesus na ang tunay na nagmamahal sa Kanya ay sumusunod sa Kanyang mga salita. Ang pagkapatawad, pagmamahal sa kapwa, pagkapakumbaba, at paglilingkod ay ilan lamang sa katangiang nais niyang makita sa ating buhay. Pangapat, by trusting Him in every situation, matuto tayo kay Jesus sa magitan ng pagtitiwala sa Kanya sa bawat sitwasyon. Sa panahon ng tagumpay at pagsubok, nanatili siyang tapat. Habang tayo lumalakad kasama niya, unti-unti tayong binabago upang maging higit na katulad niya sa ating pag-iisip, pananalita, at pamumuhay. Kapag lumalapit tayo kay Jesus sa panalangin, nagtitiwala tayo sa Kanya. Binibigyan niya tayo ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Maaaring hindi agad mawawala ang ating mga pagsubok, ngunit binibigyan niya tayo ng lakas upang harapin ang mga ito ng may pananampalataya at pag-asa. Ang paglapit kay Jesus ay nagpapaalala sa atin na hindi natin kailangan dalhin ang ating mga pasanin ng mag-isa. Siya ang ating tagapagligtas, kaibigan at gabay. Sa Kanya matatagpuan natin ang tunay na pahinga para sa ating puso at kaluluwa. Pangatlo, rest in Jesus. When Jesus Christ come to me and learn from me, there the Lord said, rest in me. Matthew 11:30 said, for my yoke is easy and my burden is light. Yun nga, ang pamatok ng Panginoon ay magaan. Following Jesus is not burden-free, but it is grace-filled. Ang pagsunod daw sa Diyos ay hindi ay mabigat siya rin. Hindi siya, magaan. Kapag ay Christian na, okay na. No. Following Jesus is burden-free. Hindi siya mabigat. Meron siyang bigat pa rin. Pero punong-puno ng biyaya. Diba? Can you think of it na ang hirap nga ng buhay, ang hirap na parang sa mga pagsubok. Tanong mo yung mga sarili mo, paano kaya kung wala akong Panginoon sa buhay ko? Kaya ko kaya? Kasi I know from yourself, from your soul, nakakaya mong lahat dahil sa may pagkakilala ka. Meron kang relasyon sa Diyos. Pero how if the Lord is not in your life? Nasaan ka na? Nasaan ka ngayon? So, mahirap ang ating mga pinagdadaanan, pero may biyaya ang Diyos sa ating buhay. Christ's yoke fits perfectly because He carries the greater weight. Alam nyo, yung mga bigat na dinadala nyo, mabigat yan, pero alam nyo, mas mabigat pa sana yan pero yung ibang bigat, dinadala ng Panginoon. He carries the cross with you. Yung yoke, kasama mo ang Diyos na pinapasan nyo. The rest Jesus promised is
inward peace. No, ang pangako ng Panginoon na kapayapaan yung kapanatagan, na kapayapaan sa ating that remains even during difficult season. Sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng karamdaman, sa gitna ng pagkasawi, sa gitna ng rejection, sa gitna ng kamatayan, meron pa rin kapayapaan. Na hindi pong pumapasok ka sa puntong sinusumbatan mo na siya, bakit ka nagkulang? Still, God is at peace with us. The gospel shows that Jesus Himself took time to rest. Maging ang Panginoon, napagod took time to pray and withdraw from the crowds. No, dito, may pagkakataon na ang dami niyang pinirich. Pero sa Matthew chapter 6 verse 31, dahil napakaraming tao lumapit sa Kanya at siya nagsalita. Pero hindi na nga siya nagkaroon ng pagkakataong kumain. At sinabi sa Kanya mga kasa, come with me by yourself to a quiet place and get some rest. Nakita ng Panginoon na napagod ang Kanyang disipulo, 3,000 people. After nasabi niya, talaga, magpahinga muna tayo. So, Jesus Christ had this rest along with the disciples. Humanap sila ng tahimik na lugar at doon sila nagsama-sama. Jesus also took tired, napagod siya. Kaya siya nakatulog, di ba? Doon sa bangka. And Jesus often withdrew from the people and go to a lonely place to pray. Anak na ng Diyos, Panginoon na natin, nagpahinga at nanalangin sa kanyang Ama. So, sabi nga, we must follow the example of Christ. That He Himself, as a Son of God, prayed to the Lord, took a rest, took a lonely place, a lone place para makita ang Panginoon at makausap. In one of those days, Jesus Christ went to the mountain to pray, to seek the Lord, and spend the night praying to God. Maganda rin yung mga hikers, diba? Diyan. Itong paid group nyo, umakit ng bundok. Sarap gurong manalangin doon. Hindi ko pa narasa umakit ng bundok. Nakarasan pero matagal na. Pero ito, ginagawa pala ng Lord, He go to the mountain just to pray para magkaroon ng sarili na nakausap ang Diyos. Di ba? Sarap guro niya, na overlooking, talang guro, lalong, habang nananalangin ka dyan, lalong parakandaba, ang lapit-lapit sa iyo ng Diyos. So, take time to experience that. In conclusion, Jesus' invitation remains open today. Hanggang ngayon, nananawagan ng Diyos, come, learn from me, and I'll give you rest. Come to Him, walk with Him, learn from Him, and trust His promise of rest. True rest is not found in escaping life responsibilities. Yung pagkapahinga, hindi yan nakukuha sa ayoko na. Ayoko nang sumuporta sa pamilya. Ayoko nang magsama tayo. Ayoko na sa'yo. Hindi doon nawawala. Hindi doon nagkakaroon ng kapahingahan. True rest is not on quitting. Diba? And true rest, sabi, is surrendering everything to God. Kung pagod ka na, nagawa mo ng lahat ng bagay-bagay, pero kung pa rin ang problema at pagsubok, surrender it to God. Then find that God will give you rest. For faith group, choose what burden, sa mga faith groups, what burden you are still carrying that Jesus inviting you to surrender to Him today. Faith group leaders, ask your members, ano ba yung bigat mo ngayon? Ano ba ang problema mo, ang dala mo? Can you share with us? Para natin yan isusurrender sa Panginoon. Application question, what practical step? Ano bang step can you take this week to spend more time learning from Jesus and experiencing the rest He promised? Ano bang gawin mo ngayon para maranasan yung pahinga na hinihingi mo na kayang ibigay ng Panginoon? That's our the faith groups. Today, gusto niyo kumanta muna tayo? Sa ating message, ano yung kantang naalala nyo? Ha? Ano yung kanta? Pakibuksan natin. So kanta muna tayo. And He said, di ba? Alam nyo na, kanta tayo. Ready na ka. Video kayo muna tayo. As we sing this song, let's embrace the promise of the Lord that when we come to Him, God will give us rest. Amen. Jesus will give us rest. Hindi ako mag-solo ha. Kakanta tayo lahat. Ano yun? Okay. No, lift up your hands ba? Okay. Stay mga 30 minutes.
Check lang natin po ha. Para lang pampa-reflect how God is too gentle and too humble to promise that He will give us peace. He will give us rest. Okay. Yan, okay. Yes. Lakasan nyo. Huwag kayo mahiya sa katabi nyo. Let's sing it for the Lord. Life is not at all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you are tired of carrying heavy load. For thy yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. It's the promise of the Lord. If we come to Him, God will give us rest. And you feel the word is stumbling on you, and you have no one that you can hold on to. Just face the rising sun, and you'll see hope. There's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel low. Let's rise up, let's stand to the Lord and sing for Him. And He said, cast your burdens upon Him, those who are heavily laden. Come to me, all of you of carrying heavy load. For thy yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest, Lord. He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you of carrying heavy load. For thy yoke I will give you is my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Just tayo manalangin. Panginoon, hindi na namin alam kung paano pa kami magpapatuloy. Pagod na po kami. Ang dami ng laban sa buhay at bawat araw ay may panibagong problema ang kailangang harapin. Minsan, gusto lang namin umiyak.
kasi wala na kaming magawa. Ang puso namin ay puro daing na lang. Lord, you know how every burden that we are carrying, even the ones we can't explain to anyone. You see the tears we hide, the tears we keep inside. At ang bigat na pilit namin kinakaya. Kapag wala na kaming tamang salita para manalangin, hayaan mo pong ang mga ungol ng puso namin ang umabot sa iyo. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong nawawalan kami ng pag-asa o nagtatanong kung hanggang kailan pa ito. Hindi namin gustong lumayo sa iyo. Ang gusto lang namin, makahanap ng pahinga sa presensya mo. Jesus, sabi mo, come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Kaya lumalapit kami ngayon, hindi dahil malakas kami, kundi dahil alam naming mahina na kami, at ikaw lang ang kaya namin sandalan. Lord, please give us rest. Not just for our body, but for our mind, for our heart and our soul. Tahimik mong pagalingin ang mga sugat na hindi nakikita ng iba. Palitan mo ang aming anxiety ng iyong kapayapaan, ang aming pagod ng bagong lakas, at ang aming takot na matatag na magtitiwala sa iyo. Kung hindi pa nagbabago ang sitwasyon namin, baguhin mo po muna ang puso namin. Turuan mo kaming magpahinga sa iyong pagmamahal at maniwalang hindi mo kami iiwan. Kahit mabagal ang pag-usad, tulungan mo kaming magpatuloy isang hakbang sa bawat araw. Salamat Lord dahil kahit pakiramdam namin, mag-isa kami, kasama ka namin. Kahit mahina kami, sapat ang iyong biyaya at lakas. Kahit di namin pala nakikita ang katapusan ng aming laban, naniniwala kaming hawak mo ang buhay namin. O Diyos, sa iyo namin, pinagpapahinga ang aming kaluluwa, ang aming kapaguran, ang lahat ng aming luha, lahat ng aming pangamba, lahat ng aming bigat, ng aming puso, ay aming pinagpapahinga sa iyo, Jesus, na aming Panginoon. Ito mga samot dalangin na Iglesia sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, everyone.